Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik muli tayo dito ngayon sa ating channel mga kabayan dahil tayo meron na naman pag-uusapan, no, mga kabayan, patungkol dito sa sinasabi ni Justice Ascuna, no, na patong-patong na kaso mga kabayan na maaaring harapin ng mga nasangkot dyan sa pagkidnap kay PRRD mga kabayan. Eh di good news to, no? Akala ko ba mga kabayan papabor si Justice Ascuna kaya gustong isama, no, diyan sa naging investigation, no, nitong third investigation patungkol sa paghuli kay PRRD or pagkidnap kay PRRD mga kabayan. Yan yung sabi ni Attorney Claire mga kabayan, dapat iimbitahin. Pero bakit dito sa sinasabi ngayon ni Justice Ascuna talagang parang meron talagang mali mga kabayan na sa nangyari. So ibig sabihin magkakaroon ng kaso itong mga sangkot dyan sa dakip kay PRRD. So anyway mga kabayan, bago tayo dumako dyan sa ating pag-uusapan, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin mga kabayan. Dumadami na tayo. Grabe. Maraming salamat sa inyo mga kabayan. Sa mga hindi pa, ayan, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe. So anyway mga kabayan, pakinggan natin itong sinasabi dito ni Justice Ascuna na sa ganon, pare-paras tayo mga kabayang malinawan kung talaga bang makukulong at sino ba mga kabayan ang magpapail ng case. Kung sa bagay nga naman mga kabayan, di ba? Yun na nga lang, cite in contempt, hindi pa nagawa, di ba? Hindi pa nakulong. So sir, ano po yung mga kasong maaaring kaharapin? Halimbawa nila Justice Secretary Remulla, ni CIDG Chief Torre, ano-ano po yung mga kasong maaaring isampa sa kanila if a court finds that that they indeed skirted around certain laws? Maraming possibility na isasampa sa kanila. But it depends on the Supreme Court because mayroon tayong tinatawag na doctrine of operative facts, in which case na if there is good faith in following a law, even if that law is later declared unconstitutional, the actions of the executive are considered valid and they cannot be blamed for following the law in good faith. Okay, sir, so far nakikita niyo po ba na may good faith doon sa pagkaka-aresto ni kung sa paano inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Inaresto yan pursuant to the ICC warrant. Sa palagay ko, tama yon dahil yung ICC warrant valid pa yon sa atin dahil sa residual obligation natin. Ngayon, ang questionable lang yung pag-surrender dahil hindi na pinadaan sa korte yung bago i-surrender. Kung kailangan ba yun o hindi, yun po ang isang issue na pending sa Supreme Court natin. Justice, ano po ba yung mga... Sa palagay ninyo mga kabayan, in good faith ba, no? Kasi sinasabi ni Justice Ascuna, in good faith, no, yung nangyaring pag-aresto kay PRRD dahil nagpalo sila according kay Justice Ascuna. Pero kung tayo mga kabayang ordinaryong Pilipino, no, doon sa nakita natin, ito yung literal na live na kidnapping mga kabayan. Kasi hindi dumaan nga, no? Hindi nga dumaan doon sa competent judicial court natin mga kabayan o competent judicial authorities, no, ng ating bansa. Kaya nga marami, no, mga kabayan na nagsasabi talaga ng mga abogado, no, ng mga trial lawyer na talagang kidnapping mga kabayan ang nangyari dito sa pag-aresto na to kay PRRD. Isipin niyo, napakatagal na mga kabayan, no, na may isang buwan na rin, no, na simula no si PRRD nadala diyan sa dahig. Pero hanggang ngayon mga kabayan, ito pa rin ang usapan ng buong mainstream media, no? Metrics na ginagamit ng Supreme Court or any other courts in the Philippines for it to see good faith in the actions of arresting officials? The Supreme Court will have to interpret Section 17 of our Republic Act 9851. That is regarding surrender of a suspect to an international tribunal. Okay, para po dun sa benefit ng ating mga manonood, Section 17 of RA 9851 is about the jurisdiction. It says na ang isang state shall exercise jurisdictions over certain persons suspected of a crime. Dapat kung siya po ay isang Filipino citizen, kung ang akusado po ay nasa Pilipinas, at kung ang akusado po ay nag-commit ng crime against any Filipino citizen. Sir, doesn't this Republic Act directly contradict some provisions in the Rome Statute, because it says that the jurisdiction of former President Rodrigo Duterte should be with the Philippines and not with the ICC? No, the jurisdiction of the ICC is what is called complementary. It can happen only if the Philippines
is unable or unwilling to prosecute. In the case of Mr. Duterte, it was found by the ICC that the Philippines has been unable or unwilling to prosecute him. That is why they are prosecuting him under their complementary jurisdiction. We have primary jurisdiction, but we failed to exercise it according to ICC. So they have come in under what they call complementary jurisdiction. Justice Buko. So ibig sabihin mga kabayan, no, kung ang gobyerno ni Bangag sorry mga kabayan. Kung ibig sabihin pala, no, kung ang gobyerno ni Bungit mga kabayan ay nag-pursue, no, na mag-file ng case kay PRRD, hindi makikialam ang ICC kung ganon mga kabayan. Napakalinaw ng pagpapaliwanag dyan, no. Kaya lang siguro, kaya pala nakapasok mga kabayan yung ICC na yan dahil wala ngang nag-prosecute kay PRRD or walang mga nag-file ng case. Yun yung problema, no? Kaya pala dumating ang ICC para sila yung mag-persecute sa ating dating pangulo, at ang tinatawag nila diyan ay yung residual no, na nangyari, or yung residual jurisdiction ng ICC. Kaya pala napunta si PRRD sa dahig mga kabayan. So ang may pagkukulang nito ay ang gobyerno ni Bungit mga kabayan, kasi ilang taon na rin mga kabayan ang nakalipas. At kung mapapansin niyo mga kabayan, tapos na, no, yung jurisdiction nila nung sila ay nag-continue, no, na mag-imbestiga diyan sa ating bansa mga kabayan. So may problema dito ay itong gobyerno ni Bungit, no, at kaya siguro hindi sila nagpa-imbestiga or nag-file ng case mga kabayan dahil siguro ito yung plano nila. Kasi nga naman mga kabayan, kita ninyo, no, yung ratings ngayon ni BBM ay talagang bumagsak mga kabayan ng kainaman, no, unlike dun sa ratings ni BP Sara, pataas mga kabayan ang nangyayari. Sa kaliwat kanan na sinasabing ang ating Vice Presidente ay gumagawa ng anomalya o corrupt, pero mga kabayan, ang mga Pilipino hindi bulag, kasi kung bulag ang mga Pilipino sa mga nangyayari ngayon, ay di dapat yung ratings ni BBM ang tataas, hindi yung kay BP Sara. 'Di ba mga kabayan? Bukod po doon sa failure ng arresting officers to present the former president before a competent court in the Philippines, may iba pa po ba kayong irregularities na nakikita doon sa arrest proceedings niya before he was flown to The Hague? The situation of Mr. Duterte is what is known as complementary jurisdiction ng ICC, in which case the ICC can arrest him. Sir, so far wala na po kayong nakikitang ibang irregularidad bukod po doon sa failure to present him before a competent court. Kasi yung mga senador po doon sa hearing kahapon, nire-raise nila, tinatanong nila kung bakit hindi pinayagan si Vice President Sara Duterte na makita yung kanyang tatay, bakit hindi pinayagan yung choice of doctors ng Pangulo para makapasok sa Villamor Air Base. Are these material questions as of the moment, or are these immaterial already? These are material questions in our local courts. Whether or not Mr. Duterte was accorded his rights under Philippine law and the Philippine Constitution. These are before being handed over to the ICC. These are all pending in the Supreme Court today. Okay, so maaari pong maparusahan. So ito mga kabayan, ang isa din sa binayolate nila, no? At for sure, no, sino kaya magpapail ng case diyan mga kabayan, ng pamilya Ban Duterte or may mga iba pa na kilalang tao or mga senador na magpapail ng kaso laban dyan sa mga sangkot na yan mga kabayan sa pagdukot kay PRRD at pagpapadala sa dahig? Sa palagay ninyo mga kabayan, sana sina BP Sara mag-file ng case, no? Nasa ganon makagante or di kaya talagang mapanagot itong mga gumawa na to, kasi talagang meron silang binayolate mga kabayan sa karapatan ng ating dating Pangulo. Hindi tama yung sinisigaw ni na Conti na bakit pabibigyan ng ganyan yun nga ginawa daw ni PRRD nung panahon niya, wala namang tinatawag na human rights, no? Yung mga mapapatunayan na nag-commit ng irregularities or failed to follow due process in the arrest of the former president. But at the end of the day, Justice Azcuna, the question here is that whether or not kung maibabalik pa po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Justice, should a court rule that the arrest was indeed illegal, can the Philippines still even compel the ICC to halt its proceedings and bring back the president here on the premise of the lack of due process of his arrest? Okay, supposing the Philippine Supreme Court finds that the arrest or the surrender was illegal, can the Philippine Supreme Court order
the return of Mr. Duterte. It cannot because it's no longer within our jurisdiction. He is already in The Hague, and only the ICC can order his return. That is the situation. However, our Supreme Court can declare the actions of surrendering him illegal and penalize those who were behind the actions. It can do that, or it can also say that they acted in good faith and therefore they should not be penalized. So tama po ba ang sabi ni Senator Amy Marcos na in her terms tapos na ang boxing? Yes, the Supreme Court, hintayin na lang natin yung hatol ng Supreme Court dahil nakapending ito. But as far as the ICC is concerned, iba naman ang approach doon. Sa tingin ko, yung ICC will consider illegality in the arrest as hindi fatal to the jurisdiction of the ICC. It can still try a person even if his arrest was attended with irregularity or abuse of process, as long as it considers the prosecution for high crimes more important than observing those legal requirements for arrest and surrender. Justice, please explain to our viewers the wisdom behind. So, ang mangyayari nito mga kabayan ay hindi talaga may babalik no or hindi kayang orderan ng Supreme Court itong ICC kasi nga labas na sa jurisdiction ng ating Supreme Court mga kabayan yung ICC na yan. Ay di ang mangyayari dyan mga kabayan ay talagang makikipaglaban no ang defense lawyer ni PRRD at dito itong mga prosecutor na to mga kabayan no. Kailangan may panalo ni PRRD yung kaso na yan para siya makabalik sa Pilipinas. Yun ang kailangan gawin ng lawyer teams ni PRRD. At sana, no, mga kabayan, itong ICC, wala kasi tayong tiwala dyan, mga kabayan. Doon pa lang sa pangitan-pangitan na, mga kabayan, sa pinilapan na surrender o yung form na pinilapan nitong ni Lacanilaw, doon pa lang mga kabayan may sablay na 'di ba? Nakita na doon na meron talagang error no sa paghuli kay PRRD. Pero bakit ngayon hanggang ngayon mga kabayan hindi pa pinalalabas si PRRD no? Talagang nakadetain pa rin diyan. Kumbaga meron na nangyayari mga kabayan na pagpapail na mga kabayan ng motion no ng part ni PRRD. So bakit dapat nadidesisyonan na yan ng ICC? Huwag nang paabutin ng September pa kasi yung September mga kabayan first trial yon. So wala tayong magagawa nito mga kabayan kundi talaga intayin natin kung anong ilalabas na desisyon kasi yung mga petition mga kabayan ng side ni PRRD ay pag-uusapan pa katulad niyan mga kabayan yung IDs no or yung pagkakakilanlan o legitimacy no pagkakakilanlan ng mga nag-file ng case or yung mga witness mga kabayan, yan yung isang kino-question ngayon ng lawyer ni PRRD. At kita nyo mga kabayan, hindi natin alam kung yung ba talaga mga nandun na witnesses talagang sila yon no kasi walang mga ID mga kabayan. That why is it all right for the ICC to proceed with its trial even should the Philippine Supreme Court, should local courts find irregularities in the process that led to that trial? The Supreme Court will apply Philippine law. The ICC will apply their own law, international law kaya the Constitution is supreme before a Philippine court, but international law is supreme before an international court. So baka magkaiba ang ruling nila. Okay. Finally, Justice Ascuna, to wrap up this interview, what do you make out of the Senate proceedings? We see several politicians labeling it simply as politicking and campaigning allegedly of pro-Duterte senatorial candidates running for the 2025 midterm elections. Again? Sir, Justice, what do you make out of the Senate proceedings right now, the investigation into alleged irregularities in the arrest of former President Rodrigo Duterte? Kasi sabi po ng ibang mga politiko, ng ibang mga senador, ng ibang mga observers, tila yung Senate proceedings right now are only designed for some pro-Duterte senatorial candidates para mangampanya at maipaingay pa yung pangalan nila in the run-up to the 2025 elections. This is something that I cannot decide whether or not the purpose of the hearing is political. I approach it on its face value that it is in aid of legislation, that the Senate is investigating what happened and whether the laws can be amended in order to improve the delivery of justice in the Philippines.
Oh, ayun mga kabayan, ang malinaw, no. Yan yung malinaw na pagpapaliwanag ni Justice Ascuna, mga kabayan, na talaga magkakaroon mga kabayan ng kaso itong mga sangkot dito sa pag-aresto kay PRRD, mga kabayan. Yan yung maliwanag nating na laman kay Justice Ascuna dahil do sa paglabag ng tinatawag na human rights ni PRRD. Yan yung hindi nila na-implement, no? Yung Article 59, yan yung hindi, kumbaga talagang nakikita natin na malabo, mga kabayan, na nilabag nila yung due process na tinatawag at hindi dinaan nila sa ating sariling korte. So anyway mga kabayan, hanggang dito muna yung ating video at syempre wag niyo kakalimutan ang ating Duterte, no? I-straight vote natin mga kabayan at dyan lang tayo talaga merong pag-asa, mga kabayan, na makabawi dito sa administrasyon na to na talagang kitang-kita natin ang kabulukan na ginagawa, mga kabayan. So anyway, hanggang dito lang muna mga kabayan ang ating video. See you sa susunod na video mga kabayan. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment din kayo dyan mga kabayan na sa ganon ay mabasa natin yung inyong mga opinion na talaga namang kumbaga dyan din tayo nakakakuha ng knowledge, mga kabayan. So adios muna. See you sa susunod na video mga kabayan. Ingat kayo palagi.